The AFP states that protecting our nation's top leaders is not just our duty. It is our steadfast commitment. Duty and commitment. Ito ang binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines pagdating sa pagsiguro sa kaligtasan ng matataas na opisyal sa ating bansa. Kabilang na dito ang Vice Presidente. We will make sure, sir, that the security of the Vice President will not be compromised. Nag-ugat ang pahayag ng AFP sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na plano nitong kumuha na lang ng private security kung sakaling tuluyang palitan ng mga security personnel na nakatalaga sa kanya. Hindi na kami tatanggap, hindi na ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan, and kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Hindi man direktang sinagot ang naging pahayag ng Vice Presidente, tiniyak naman ng AFP na may sapat silang mga tauhan na idinidetail sa pangalawang Pangulo. Rest assured that the AFP will always ensure the safety and the dignity of the President, the Vice President, and other dignitaries, and we will make sure that their security is uncompromised. Our mission is clear and our resolve is unwavering. Our leaders' security is our top priority. Sa kabila ng mga ingay sa politika sa ating bansa, tiniyak ng sandataang lakas na mananatili silang tahimik, non-partisan subalit laging nakahandang ipagtanggol ang mga mamamayan sa bansa. The AFP is committed to defending the sovereignty of our country. We stand not on the left nor on the right. We stand for the Filipino people. Sa ngayon ay hindi pa pinapalitan ang mga miyembro ng BPSPG na iniimbestigahan dahil sa pagkakadawit sa pag-disburse umano ng confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.